Okay, tuloy po tayo sa page 196. Multiply your church. Yung ating sadya dito sa ating NCD network ay para lumago ang inyong church in quality and quantity. Butit nangyayari na sa inyong church. Ngunit, hindi lang yan. Hindi lang yan ang ating layunin. May mas malaki pang layunin. Mas malaki pa ang bunga kung ang inyong church ay magmamultiply pa. Magkakaroon ng daughter churches pa. Growth by multiplication at all levels. Pati yung buong church, magmamultiply. Ngayon, ang inyong church ay mas malusog ngayon kaysa noon. Mas handang magmultiply. Mas pwede na magkaroon ng church planting. Kaya marami sa inyo, may church planting project, pinaplant ng daughter church ngayon. Kung hindi pa, mas maganda, magsimula na, mag-plant ng daughter church. Kung hindi pa kayo nagsimula, kailan pwede magsimula? Pwede pa ba sa inyong implementation team, pag-usapan, kung wala pang church plant, kailan magsisimula? Kung meron na, pag-usapan na lang kung paano ipapatuloy. Please pause the video for 5 minutes para pag-usapan. Okay, karaniwan, pag-usapan ng church planting, ito pang pangkaraniwan reaction. Ngayon, maganda sana. Maganda sana church multiplication or church planting. Kaya lang, hindi kami pwede dahil wala kaming pera, kaya hindi kami pwede mag-plant ng church. Hanggang dyan lang, suko na. Talagang mahal ang church planting. Kung minsan, libong-libo para mag-plant ng church. Meron din church planting na matipid. Meron dalawang paraan na pwedeng gawin para mag-plant ng church na halos walang pera. Una, imbis na magpatayo ng church building agad, gamitin ng murang venue o libreng venue. Barangay hall, classroom, sala, driveway, restaurant, under the mango tree. Doon na lang, pwede. Pangalawa, imbis na magsweldo, mag-hire ng full-time church planter, gamitin ang lay members para magkaroon ng church planting team of church members na volunteer. Kung ganoon, walang sweldo sa kanila, pwede na mag-plant ng church. Ang tao ay handa pa rin. Ang barangay, libong-libo pa, wala pang church. Talagang pwedeng mag-plant ng church. Pero kung perang tinitingnan, tapos na. Libreng venue. Volunteer team. Pwede na mag-plant ng church. Maraming gumagawa. Mga grupo na mabilis tumadami, yan ang ginagawa. Kung inasahan natin ang full-time planter na may sweldo, pwede din pero mabagal, matagal. Bagal talaga. Ngayon, kami sa Philippine Challenge, meron din kaming training program para mag-train ng inyong mga miyembro, volunteers, para maging church planting team, sila ay magpa-plant ng church. Network din. Ang tawag natin ay Bayanihan Church Planting. Mag-meet sila once a month, kagaya dito. Training sila, unti-unti. Every month, may konting gagawin. Pag-aaralan, uuwi, gagawin, after 1 month, babalik for 12 months. Kung gagawin yan, after 12 months, ang karamihan, may daughter church na. Mag-multiply na. Kung interesado pa kayo sa church planting through your lay members, kumanta kayo sa Philippine Challenge, pwede tayo magkaroon ng Bayanihan Church Planting Network sa inyong lugar. Ang pinakamaganda sa isang church, church health and church planting sabay. Huwag tayong maghintay hanggang perfectly healthy ang church para mag-plant. Pwede na. Pag mag-plant na, yan ang nakakapagbigay ng kalusugan sa mother church. Yan ang nakakatulong sa mother church. Kung hintay tayo sa kalusugan, kuminsan, hindi darating ang ating hinihintay. Kung magsimula na, mag-plant na, yan ang magbibigay ng karagdagan kalusugan sa mother church. So, gagawin na natin. So, ang pinakamaganda sa isang church, church health,
church planting, sabay. Meron church health team, kayo, implementation team. Meron din church planting team. Ibang miyembro, hindi na kayo. Busy na kayo sa NCD at iba pang ministries. Yung iba, i-mobilize natin yung iba para maging church planting team. Parehong church, ibang tao. Church health, church planting, pinakamaganda. Multiplication po at all levels, pati church.